lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuligan, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa rin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kapayapaan sa mundo. Ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang kagalingan ng mga may sakit. Pagdasal natin ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa inyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak ko at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang inyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magwawaliw, ang sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas.
Sabihin mo o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging Amang niyong Diyos, tagapangsanggalang niyang manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamahalin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito ay maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapabuhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Subayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob, ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagbibigay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay San Jose ng isang dakilang gampanin. Dakila pero mahirap na gampanin. Ang maging protector, tagapagtanggol ni Maria at ni Jesus. Na sa palagay ko ay nagpapatuloy kahit sa kaso natin magpasa hanggang ngayon. So sa Ebanghelyo, narinig po natin kung paanong in-encourage ng Diyos sa pamamagitan ng anghel si Jose na tuluyang pakasalan si Maria. Bagamat mahirap, ginawa niya. At yun ay upang may adya si Maria sa kapahamakan at siyempre, pati na rin si Jesus na noon ay nasa kanyang sinapupunan. From then on, siya'y naging protector na. Primary protector na dito sa lupa ng mahal na ina at ni Jesus. Kaya pwede nating sabihin, gayon din, from then on, naging primary target na rin siya ng demonyo. Sa pamamagitan o dahil sa pagiging protector niya ng mag-ina. Kitang-kita po ito sa mga hirap na pinagdaanan nila ng banal na pamilya na of course ay si Jose. Noon ang siyang pinaka nagdala. Halimbawa, yung pagta-travel nila ng malayo mula Nazareth papuntang Bethlehem. And then what? Wala silang matuluyan. Walang tumanggap sila sa kanila. Isa man. Kaya doon na lamang si Kristo pinanganak sa sabsaban. Pagkatapos nito, kinailangan pa nilang from Bethlehem pumunta ng Egypt. And then from Egypt to Nazareth. Sapagkat pinagtatangkaan na noon pa man ng demonyo ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ni Herodes. You see, may panganib na hindi natin ito ma-appreciate. Yung hirap na pinagdaanan noon ng banal na pamilya, na sabi ko nga ay si Jose ang siyang pinaka nagdala. Kasi kapag binabasa natin sa Biblia, wala namang detalye ang sinasabi. Pero kung lalagyan natin ng detalye na hindi naman imposible, na malaki ang posibilidad, halimbawa, hindi naman maganda yung kanilang dinaanan. Pupwedeng sila ay naglakad lang. Halimbawa, yung detalye ng hirap na pinagdaanan nila sa disyerto papuntang Ehipto. Paano sila na-sustain? Ano ang kanilang kinain? Saan sila uminom? Ano yung mga hayop na mga na-encounter nila? Pwera pa dito yung pag-iwas na ginawa nila sa mga tulisan na po pwedeng mang-hold up at pumatay sa kanila along the way. Bukod pa sa pinapahabol sila ni Herodes sa kanyang mga tauhan para patayin. And then kung idadagdag pa natin, siyempre yung pagtatrabaho ni Jose. Kasama na dito yung mga sinasabi ng iba tungkol sa kanyang pamilya. Na again ay hindi imposible, in fact, posibleng-posible. Marirealize natin yung hirap na pinagdaanan nila, focus lang tayo kay Jose, na masasabi nating resulta ng pagiging protector niya ng mag-ina. Doon siya kumbaga tinitira ng diablo. Sige hadlang ka sa gusto ko Sige, damay ka na. Damay ka na mula ngayon. Gagawin kong
mahirap ang buhay mo. Pero lahat na ngayon ay hinarap ni Jose. Hindi niya iniwan ang mag-ina. You see, maraming bansa ngayon na kaalyansa ng Amerika ang medyo hindi na maganda ang relasyon sa Amerika. Lalong-lalo na yung mga bansa na may military bases ng Amerika. Sapagkat ang katwiran ng mga bansang ito, kaya nga kami pumayag na magkaroon kayo ng base militar dito para proteksyonan nyo kami. Referring to America. Bakit ngayon parang kami pa ang magpoprotekta sa inyo? Sapagkat binobomba na rin kami dito. At ngayon inuudyukan mo kami, Trump. Na lumaban na rin sa gerang ito na hindi naman in the first place namin ginusto. So ano yun? Ipagtatanggol namin kayo? Imbis na kami ang pagtanggol ninyo. Something like that. Hindi ganon si Jose bilang protector ng mag-ina. Hindi niya ipinasa ang responsibilidad sa iba, lalong-lalo na noong mga pagkakataong hirap na siya. Kasi pwede niyang ipasa kay Maria, ikaw naman na mag-isip nga. Ikaw naman ang gumawa ng paraan. Hirap na ako eh. Total naman, nadamay na lang ako dito eh. At lalong hindi niya ipinasa sa Diyos. Ano ba? Bahay panuluyan na lang, di ba? Ipanganganak na nga lang kagampanan. Hindi mo pa ma-provide? At bakit kinakailangan kaming tumakas? Di ba pwede mo namang patayin na lang si Herodes? Bakit ganito kahirap? Di ba anak mo ito? Di mo yata anak to eh. Something like that. Hindi niya pinasa sa ibang responsibilidad, hindi siya humingi ng tulong sa iba. Talagang pinanindigan niya kahit mahirap ang pagiging protector niya ng mag-ina. Kaya nga mga kapatid, kung gusto natin ng proteksyon na siyempre ay kayang-kaya at sobra-sobra pang maibibigay sa atin ng ating Panginoon, wala namang masama na humingi din tayo ng panalangin may proteksyon ni San Jose. After all, si San Jose ang pinagbilinan ng Diyos para protektahan ang mag-ina. Noon, nasabi ko nga ay pwedeng nagpapatuloy sa atin magpasa hanggang ngayon. Sa katawang mistiko ni Kristo, ang simbahan. Ang simbahan na mahal ng ating mahal na ina. At tayo yun. Tayo yun. Lalo pat hanggang ngayon, tayong mga anak din ng Diyos, tayong mga kapatid ni Jesus, tayong minamahal at nasa kandili ng mahal na ina, ay naharap sa maraming mga problema. Nandiyan ang pagkakaroon ng sakit, nandiyan ang hirap na magpakabuting tao, nandiyan ang pagharap natin sa mga tukso, sa panluloko ng ating kapwa-tao, nandiyan ang panganib ng aksidente, ng sakuna, at marami pang ibang mga problema. Nako, listen to me. Mga kapatid, hindi tatawagin ng simbahan si San Jose sa titulo ng terror of demons kung hindi niya tayo kayang protektahan sa mga yan. Yes, si San Jose ay may titulo sa simbahan na kilabot ng mga demonyo. At may batayan yan. Bakit? Sapagkat si Jose ay tumayong magulang ni Jesus. Ng Diyos na nagkatawang tao at ng Diyos na nag-utos, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Kaya may espesyal na pagtingin ang Diyos na nagkatawang taong si Jesus kay Jose. Si San Jose ay kilabot ng mga demonyo sapagkat siya ang unang naging tagapag-alaga, tagapag-ingat ng pangalan ni Jesus. At siya rin
ay siguradong nadampian, nakakita, nakaranas ng dugo ni Jesus. Particularly, nang ipanganak si Kristo at ang si Kristo ay ihandog sa templo, nang tuliin si Kristo. At yung dalawang yan, the holy name of Jesus, the holy blood, the most precious blood of Jesus, yan ang kinatatakutan ng dyablo. Bukod pa sa detalye dito sa mabuting balita, na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay San Jose, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Na tuluyang pakasalan si Maria. At bakit? Sapagkat kahit wala siyang armas, kahit wala siyang kayamanan, kahit wala siyang kapangyarihan, ang Diyos ang kanyang magiging lakas, kapangyarihan, at kayamanan. Which I believe Joseph fully possesses right now sa kalangitan upang hanggang ngayon tayo ay kanyang proteksyonan. Sapagkat sabi ko nga, nagpapatuloy ang kanyang misyon mula noon hanggang ngayon. Kay Kristo noon, sa katawang mistiko ni Kristo ngayon. Kay Maria noon, sa minamahal ng mahal na ina ngayon. At tayo yun. Besides, bukod sa pagmamahal ni Jose sa Diyos, mahal na mahal din niya si Maria. Kaya nga tayo rin ay minamahal niya. Kahapon po ay birthday ng tatay ko, umuwi ako. Pinaghanda namin siya. At sinabi namin magkakapatid sa kanya, Pa, pinaghanda ka namin, tapos may regalo pa kami sa'yo. Magpasalamat ka kay Mama. Kasi sabi ni Mama, kahit na hindi namin siya ipaghanda o regaluhan sa darating na birthday niya, okay lang siya basta ikaw ipaghanda namin at regaluhan namin. Alam niyo, naging seryoso si Papa. Para bang may konting firmness. Sabi niya, hindi. Kahit wala na akong regalo, kahit wala na akong handa, basta yung mama niyo asikasuhin ninyo. Hindi dapat siya mawalan ng handa, hindi dapat siya mawalan ng regalo. Wag na lang ako. Siya na lang yung mama niyo. Mga kapatid, walang sinabi kahit isang salita si Jose sa Biblia. Maraming pwedeng explanation dito. Nandiyan ang explanation na more on sa gawa siya para maging protector ni Jesus at ni Maria. Pero po pwede rin ang pag-take natin ay sinasabi niya sa atin, wag na lang ako. Wag na lang ako. Ang Diyos na lang at si Maria na mahal ko. Kaya dahil doon, mahal din tayo ni Jose. Kasi mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng mahal na ina. At kaya dahil din doon, pwede talaga tayong humingi ng proteksyon sa Kanya. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya
may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya. sama ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos ang sama ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kanya'y magtatapat, maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Umikit tayo. Panginoon, marami pong salamat sapagkat binigay mo sa amin si San Jose, na hanggang ngayon ay nagdarasal para sa amin, pinoprotektahan kami ng kanyang dasal. Dasal na huwag mo kaming pabayaan, dasal na huwag mo kaming iwan, dasal na kami manatili lagi sa kabutihan. Tulungan mo po kaming makita ang kanyang halaga at sa gayon ay matuto rin kami sa halimbawa na kanyang pinakita. Tulungan mo po kami sa aming buhay, maproteksyonan ka rin namin kahit na hindi mo kailangan. At gayon din ang mahal na ina, in a way na maging mabuti kami para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, kapatid. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa, Sa Diyos Diyos Amang Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Muli kong handog buhay mong kaloob, alugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula
lahat ng ito. Buhay ko'y pagarian mo. Wala akong maihahandog sa'yo. Di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin, aking alay babadalhin. Di kong handog buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo. Di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin, aming alay papanalhin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglingkod ni Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ang siya rin namang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong Isanuse, bilang kabiyak ng puso ni Maria ay aming pinararangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iumauna. Samuel Menchois, Joselito Persego, San Casing, Miguel Arsenio Sergio, Tionga Maria Jose Rito Erickson, Ada Dante, Alfredo Mark Ricky, Sally, Tommy, Rodolfo, Oreo Iscape na Minele. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbikayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panayat mo, bulong sa'kin, ay kay gandang ibig. Sa iyong bulong, aking puso'y sadyang nakit. Ngunit aking sala ay masakit. Gayunpaman, mananalig ako sa iyong habag ng buhay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong kasama ng mga taga-suporta natin sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po ng marami dahil sa inyo. Napopromote po natin ang devotion sa Our Lady of Lasalet at nakatutulong din po tayo sa marami pang iba. Salamat po. Huwag po tayong papalakpak pagkatapos ng misa, lalo na ngayong Kwaresma. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap na buhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang meron kong umibig ay walang siramis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal